Pagdating sa mga low displacement na mga motor, mapa-underbone or scooter man yan talagang marami kang pagpipilian sa merkado. Hindi lang sa mga brand ng Suzuki, Yamaha, Honda or ng Kawasaki. Dahil maging sa mga Chinese brands talagang napakarami nating pagpipilian. Nasa sayo na lang talaga kung alin ang mapupusuan mo. Pero sa taong kasalukuyan marami pa rin ang motor na nilabas sa ibang bansa pero wala dito sa atin sa Pilipinas. Marami ang dahil kung bakit. Kesyo hindi papatok or hindi tatangkilikin. Kung ano man ang dahilan ng mga motorcycle company na yan yan ang malaking tanong kung bakit hindi nila nilalabas yung ibang model nila na meron naman din sa ibang Asian country. So hindi ko kayang sagutin yan, pero sa video na to ipapakita ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga motor na matagal na nating inaabangan na ilabas dito sa Pilipinas. Kaya lang hanggang ngayon wala pa din. Ilalabas pa kaya o hindi na? Tara pag-usapan natin. Okay mga tol, unahin na natin dito sa Honda Beat Street. So ito yung scooter ni Honda na may dalawang variant sa Indonesia. Ang standard at ang street version. So ito yung standard, kung di ako nagkakamali version 4 na to dito sa Indonesia. So wala pa rin ito sa atin sa Pilipinas. Bali version 3 lang yung available dito sa atin. Na may SRP ngayon na 72,400. Para sa Playful o yung standard version niya at 74,400 naman doon sa premium variant. As usual, color lang naman yung pinagkaiba nila. So balik tayo dito sa Honda Beat Street. Sa bansang Indonesia mga tol, ito ni-release ni Astra Honda Indonesia. Kung di ako nagkakamali year 2022. Nang maglabas si Astra Honda Indonesia ng street version nito o yung naka-naked handlebar. Pormahan pa lang nito mga tol, talagang panalo. So marami din ang may gusto nito dito sa atin sa Pilipinas, kaya lang hindi pinalad na ilabas dito sa atin. Pagdating sa makina nito mga tol, pareho lang sa standard version na gumagamit ng 109.5cc air-cooled 2-valve single overhead cam program fuel injected engine equipped with ESP or Enhanced Smart Power. Naka-alternate current generator kaya smooth lang ang pag-start ng makina. And pagdating sa performance, may lakas itong 8.9 horsepower at 7,500 RPM at hatak na 9.2 Nm at 6,000 RPM. Pagdating sa fuel mileage, napakatipid ito, grabe, kaya lang naman maabot ang 60.6 km per liter. Note mga tol, itong Honda Beat na to is yung pinaka-latest version sa Indonesia. At ito naman yung standard niya, not yet available pa dito sa atin sa Pilipinas. Sana ilabas na ngayon taon itong standard version dun sa naka-naked handlebar. Wag na nating asahan na ilabas dito. Pero malay natin yung Click 125 version 4 na naka-naked handlebar so ilabas dito sa atin. Mas maganda, di ba? Pagdating sa mga features na ina-offer dito sa harap, meron itong aggressive and sporty looks. Yung design niya parang papunta na sa front design ng Airblade 160. So para sa akin lang ewan ko sa inyo. So LED na lahat ng ilaw dito mga tol, at syempre dito sa kanyang instrument panel mga tol, napaka-rugged ng looks at napaka-sturdy din ng design niya. At ang maganda dito, naka fully digital na rin yan. At equipped na nga rin ito ng anti-theft alarm. At pagdating naman sa mga gulong, naka-wide tires na rin to mga tol, except sa standard version niya So bagay na bagay kahit sa mga bumpy roads tong gulong na to. So may sukat itong 100/90 rim, 12 both front and rear. Pagdating sa brakes, equip ito ng CBS or combined braking system. Pagdating sa presyo nito sa Indonesia, grabe, ang mura lang pala nito sa kanila Although doon na kasi yung mismong planta nito, so may presyo itong 19,851,000 Indonesian rupiah or 70,100 pesos. Next naman mga tol, from Honda pa rin ang pinaka-inaabangan ng marami, kaya lang mukhang malabo na talaga itong ilabas dito sa atin. Ito naman mga tol ang Honda CB150RX Motion. Napakatagal na nitong model na to sa bansang Thailand. Year 2017 nang inintroduce ito sa bansang Thailand. Talagang napakaangas nito at napaka-premium. Marami ang nagkagusto lalo na dito sa atin sa Pilipinas, kaya lang madamot ang tadhana. Although may nilabas si Honda Philippines dito sa atin, ito yung Honda CB150R Street Far. So 2017 nang nirelease ito ng Honda Philippines, pero hindi na rin nagtagal ay hindi rin naman nasundan to at na phase out din. Pagdating naman dito sa CB150RX Motion, ito yung motor na 150cc lang pero parang big bike talaga ang datingan. Yung modern classic looks ito yung nagpanganga sa maraming Pinoy na motorcycle enthusiast. Grabe naman talaga kasi yung pormahan. Sa harap meron itong retro classic design na headlight na talagang ang lakas ng dating Tapos LED pa ang ginamit at syempre naka-upside down fork na din yan dito sa front suspension. Pagdating sa likod, napaka-sporty ng tindigan, mala CV650 ang pormahan. At ang isa sa agaw pansin dito sa side profile niya mga tol, naka-trellis frame, napakaangas. Tapos ang lakas din ng dating ng naka-underbelly na muffler.
At pagdating sa meter panel, naka fully digital na rin to. Sa makina naman mga tol, gumagamit naman ito ng 149cc liquid cooled 4 valve double overhead cam program fuel injected engine na may lakas na 16.9 horsepower at 9,000 RPM at hatak na 13.7 Nm at 7,000 RPM at meron itong 6-speed manual transmission. And pagdating naman sa fuel tank, so malaki talaga yung size niya, no? Meron itong 8.5 liters fuel tank capacity. At pagdating sa fuel mileage, kaya nitong maabot ng 50 kilometers per liter. And para sa safety features nito mga tol, equip ito ng dual channel ABS or anti-lock brake system. And sa presyo naman nito sa Thailand ay 100,000 baht or 189,966 pesos. Sunod naman natin mga tol, itong napakatagal na din na nirelease sa bansang Indonesia, no? Ito naman ang Yamaha Lexi 125. Marami ang nagsasabi ito ang pangtapat sa Click 125 dito sa atin dahil pagdating sa engine specs pareho silang naka-liquid cooled, ano? Pero sa pormahan, napaka-elegante nito na kung ikukumpara natin sa Click 125, more on aggressive and sporty looking ang Click 125. Itong Lexi 125 para siyang NMAX na tinanggal yung nasa gitna, no? So meron itong floorboard o yung tinatawag din nating gulay board. Pag tinititigan mo, para talagang pinaliit na NMAX, no? Kaya nabansagan din itong baby NMAX dahil may similarity silang dalawa. So yun nga lang, talagang mailapit tong motor na to dito sa atin sa Pilipinas. At ang malala dito mga tol, year 2023 naglabas ang Yamaha Indonesia na upgraded version nito, ang Yamaha Lexi 155. So andun pa rin yung DNA ng Lexi 125, ano. Pero itong Lexi 155 mas pinalaki na nga ito, mas bulky yung design at meron pa rin itong floorboard, no. So kung hindi nilabas dito sa atin yung Lexi 125 mga tol, mas malabo itong Lexi 155. Aray ko! FYI mga tol, ang Yamaha Lexi 125 ay phased out na sa Thailand at Indonesia, no? At ang pinalit nga dito ay itong Yamaha Lexi 155. So pagdating sa features ng Lexi 125, sa front meron itong elegant looks at sa mismong lens ito may blue effect pa siya, no? At ang maganda nga dito mga tol, LED ang ginamit ng mga ilaw dito. Naka fully digital instrument panel, may single channel ABS or anti-lock brake system at naka-keyless na din. Pagdating sa makina, gumagamit ito ng 124.7cc liquid cooled 4 valve single overhead cam fuel injected engine equipped with blue core at naka-VVA na rin o yung variable valve actuation. So biruin nyo 125cc pero naka 4 valves tapos naka VVA pa. Na common nating alam ay nasa NMAX, Aerox, even sa Sniper 155 etc. So makina pa lang talaga nito, no, panalong panalo ka na. Equip na nga rin ito ng smart motor generator at stop and start system. At pagdating sa performance, may lakas itong 11.7 horsepower at 8,000 RPM at hatak na 11.3 Nm at 7,000 RPM. Pagdating naman sa fuel mileage, kaya nitong maabot ng 48 km per liter. At eto naman mga tol, isa din sa mga malabong mailabas dito sa atin sa Pilipinas. Ano, ang successor nga ng Lexi 125. So ito ang Yamaha Lexi 155. Mas pinabrusco ang datingan at the same time andun pa rin yung pagka-elegante nito. Very premium ng datingan, parang pinagsama na dito yung elegant at sporty looks. Napakaangas. So dahil phase out na yung Yamaha Lexi 125, ito ang pinalit, ang upgraded version. 2023 nang ilabas ito ng Yamaha Indonesia. Pagdating sa makina, gumagamit nga ito ng 155cc liquid cooled 4 valve single overhead cam fuel injected engine equipped na rin ng blue core at ng VBA. Naka smart motor generator, so parang sa Lexi 125 lang din, ano. At may stop and start system din. Pagdating sa performance, may lakas naman itong 15.2 horsepower at 8,000 RPM at hatak na 14.2 Nm at 6,500 RPM. At ang fuel mileage ay umaabot hanggang 43 km per liter. Same engine lang din to mga tol sa Yamaha NMAX 155, Aerox 155. And pagdating naman sa tech features, unang-una sa safety, meron itong single channel ABS, naka fully digital instrument panel at equipped ng Y-Connect. Naka smart key system na din ng ignition, so talagang unique itong Lexi 155. Dahil kahit ka-size ito ang Yamaha Aerox 155 ay naka single shock lang ang rear suspension ito, no? So very unique yon. Siyempre sasabihin ng iba, bakit hindi ginawang dual shock? At pagdating sa mga ilaw, LED na rin ang mga ilaw na ginamit dito kay Lexi 155. Pagdating sa presyo nito sa Indonesia ay 26,800,000 Indonesian rupiah or 94,600 pesos. So grabe, no, kung ilalabas to dito sa atin sa Pilipinas, baka nasa 120,000 lang ang maging presyo nito. So sigurado kung ilalabas ito dito sa atin ng Yamaha Philippines, talagang papatok tong Lexi 155 na to.
And last but not the least, itong Yamaha Force 155. So nirelease naman ito sa bansang Taiwan year 2022 at meron din naman ito sa Japan na mas kilala sa brand na Yamaha X-Force. Same engine specs mga tol ng Yamaha Aerox 155 and Max 155 na meron dito sa atin, pero pagdating sa disenyo nito napakaangas. May aggressive looks sa front end, meron itong twin headlamp na napaka-sporty. Yun nga lang, halogen bulb ang ginamit. So tapos meron siyang DRL light sa middle part dito sa harap. And very futuristic naman ang ilaw sa likod. Seamless lang, para lang siyang line at LED ang ginamit dito. Sa meter panel naka fully digital and it looks sturdy, no? May pagkaragad yung tindigan. And ito ang malupit naka naked handlebar. And overall looks mga tol, brusko ang tindigan at very sharp ng styling. So pagdating naman sa makina nito ay gumagamit ito ng 155cc liquid cooled 4 valve, fuel injected engine at naka blue core at VVA na din. At may lakas itong 14.7 horsepower at 8,000 RPM at hatak na 11.9 Nm at 6,150 RPM. Very fuel efficient din para sa kanyang kategorya, no? Meron itong fuel mileage na 44.5 km per liter. At meron itong malaking fuel tank na may sukat na 6.1 liters. At usapang safety, equipped naman ito ng dual channel ABS at naka TCS na rin mga tol, or traction control system. At ang presyo nga nito sa Taiwan ay 100,000 New Taiwan dollar or 188,000 pesos. So medyo mabigat lang yung presyo nito, no? Kung sakaling meron dito sa atin, baka abutin na to ng 200,000. Okay mga tol, yan ang ilan sa mga maangas at napakagandang motor na wala dito sa atin sa Pilipinas. So sa tingin nyo, alin pa ba ang motor na dapat ay dalhin dito sa Pinas? Comment nyo nga dyan sa comment section. So hanggang dito na lang muna mga tol kung umabot ka sa part ng video na to. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, wag nang magatubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.